Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way,
We hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Ay, namaya naman po yung mga katabi natin. Sige po. Sa pag-umpisa po ng ating gawain, tayo po umawit sa Panginoon. Let us purify our hearts. Precious silver.
God, we want you. We want more of you, Jesus. Oh Lord God, we are welcoming, Panginoon, your presence in our midst, oh God. And we only want you. We want to worship and glorify you for everything that you have done in our lives, Panginoon. Sa lahat ng sitwasyon namin, Panginoon, we want to uplift, Panginoon, na ikaw ang nag-iisang Diyos na kasama namin, oh God. And today, O Diyos, walang makakapigil sa amin na magpuri, Panginoon. Walang makakapigil, Panginoon, to sing and shout your goodness, O God, in our lives. Kaya, Panginoon, hayaan mo na tanggalin mo yung hiya sa aming mga puso, not to worship and sing all about you, O God. Hallelujah. We want to be holy, O God. But we know, Diyos, that we are far from that. And we need you, Panginoon. We need you, Jesus. Hallelujah. Kaya, Panginoon, wala kaming ibang gagawin ngayong araw na ito, kundi ang papurihan ka, luwalhatian ka, Panginoon, at awitan, Panginoon, ng lahat ng deskripsyon na patungkol sa iyo, Panginoon. Kaya hayaan mo magkaroon kami ng kalayaang magpuri, Panginoon. Allow our hands to clap, our bodies to dance, Panginoon. And Diyos, lahat, Panginoon, ng parte ng aming gawain ngayon, ikaw po, Panginoon, ang maging sentro. Let your Holy Spirit touch every channel, Panginoon, ng aming program. Magmula, Panginoon, sa aming pag-aawitan, sa iyong mga salita, even sa aming pagbibigay, Panginoon. Allow us to worship you, Panginoon, and to be holy because of those things, Panginoon, because we love you so much, O God. Kaya, Panginoon, sa iyong pinakamataas na papuri, Panginoon, sama mo pa kami minsan pa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let us declare the greatness of our God. Let us declare the heaven and all of this. And all of Panginoon. Hallelujah. Ay magpuri sa Panginoon.
your goodness. We are shouting because we have our Savior. We are shouting because we have our comfort. Ang aming Diyos na hindi kami iniwan, O Diyos. Karapat-dapat ka ng papurit pagsamba. Karapat-dapat ka, Panginoon, ng aming awiting, Panginoon, ng aming kalakasan. Lord, salamat for we have this breath to have the authority to worship you, Panginoon. Salamat for we are able to sing songs, Panginoon, ng para lamang sa iyo, O Diyos. Salamat sa aming mga boses, sa aming mga kamay na ginamit mo ngayong umaga to show your goodness, O God. To show your power in our lives, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo pong walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat. At ito po ang aming papuri na lumula sa aming mga puso, Panginoon. Salamat, 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 Panginoon. Sa iyo po ang papurihan, ang pagkakaulangan yan. Sa iyo ang aming papuri. Pangalan ko naman. Amen. Amen. You may be seated in the presence of God. Pag ba nagsasalita ako, nakikita yung aking ipin. Hindi masyado. Medyo napunta na ako sa dental kaso clearance ng doctor na kasi diabetes ako. So, I need to wait na makontrol ng sugar. So, para hindi ako conscious, ay magano na lang ako sa pag bumitidaw ako, nakikita yung aking natanggal ng ngipin. Hindi naman kita ko ito. Pag conversational siguro, kaya medyo So, good morning sa bawat isa. And yung ating pong message, pinasimulan nung nakaraan, and that is grace for the great. And hinatid yung first, nung nakaraan, ay makikita po natin na talagang ang pagsubok ay bahagi ng ating Christian walk. We cannot get away with it. Kaya napaka-importante. So, for the second Sunday, tatalakayin naman natin ay build for more. It's time to grow up. So, nakita natin nung nakalipas na linggo na ang pagsubok ay isa sa paraan para tayo ay lumago. So go tayo. Tinatalakay natin yung buong aklat ng 1 Peter. At ngayon ay titingnan natin yung second chapter ng 1 to 10. Manalangin po muna tayo. Patuloy kong dinudulog sa iyo ang mga salita ngayong umaga, Ama. Linkling ko ang pangunguna ng Santo Espiritu sa iyong mga salita. Dahil ikaw may akda nito,
ikaw din na magpala nito, lalo na sa puso ng iyong mga anak na hinirang. Pagpalain mo rin lingkod na gagamitin, make me your mouthpiece, and only the truth of the Word of God ang siyang ma-share ko at maipakita na out of mga pagsubok, ang grace mo ay naroon, na kailanman hindi mo kami talaga iiwan. We have provided everything for us to endure trials with joy. Salamat, Ama, kung aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, build for more. So, it's time to grow up. Mahilig po akong maghalaman noon. It happened kasi wala ka na nga, sa ngayon na lang yung halaman. Maging namumulaklak, mga greens. Ito ay halos puno yung harapan at tagiliran, ng bahay namin. Malawak kasi yung aming lugar. Hindi yung lugar namin kinalalagyan ngayon, yung unang-una, kung saan ako ay lumaki. Mayroong nakatanim sa paso, may nakatanim din sa lupa. Sa mga nakatanim sa paso, sila yung mga piling halaman. Kasi yung mga ito, minsan, pinapasok ko sa loob ng aming bahay. Lalo na sa sala. Nagiging maganda kasi sa tanawan na may halaman doon. Then later, ibinababa ko yung mga ito para sila ay maarawan. So, meron akong isang halaman na matagal ko nang inaalagaan. Pero napasin ko, kahit anong dilig ang gawin ko, natutuyo yung mga dahon at naninilaw na yung mga dahon nito. At di na ito magandang tanawin o tingnan. Isang umaga, nakita ko na lang na nabasag yung paso ng halamang ito. Doon ko nakita na halos wala na pala itong lupa. Panay ugat na lang, halos di na makahinga yung mga ugat sa loob ng paso. Kaya pala ito ay nabasag. Nang lapitan ko, madaming itim na langgam na namamahay na dito. At mayroong mga, yung ugat, may mga patay na, may mga tuyot na ugat. Mukha pa ng buhay, yung halaman sa labas. Pero sa loob pala, hindi na ito matatawag na healthy, hindi na malusog. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko yung lumang lupa. Ayun. Ginupit yung mga tuyong ugat at inilipat ko sa mas malaking paso na mayroon ng bagong lupa. At hindi nagtagal, unti-unti na itong nagsimulang lumago. Ayan. At yan mismo ang paalala ni Pedro sa atin sa unang Pedro, chapter 2, verses 1 to 10. Na minsan, mukha tayong okay sa labas. Nasa church tayo, kumakanta, naglilingkod, pero na-stuck na pala yung paglago natin. Tumigil na. Bakit? Kasi may mga bagay na sumasakal na pala sa ugat ng ating pananampalataya. At ganitong karanasan ay hindi na bago. Makikita niyo, minsan namin ito, isang araw wala na. Mabalitaan niyo kung ba't di siya dumadalo, meron na pala siyang himalang ginagawa. Nagigets niyo, ha? Okay. Kaya ang pagsubok, may doon yung pupuntahan. Paglayo sa Diyos, paglapit sa Diyos. So, even yung mga naunang mananampalataya nung araw, kinaharap ang mga bagay na ito. Kaya isinulat mo ni Pedro ang bahaging ito ng sulat para sila ay mapaalalahanan at gayon din naman tayo. So the main idea
ng ating passage ngayong umaga ay ito. God calls us to grow in holiness. Build our lives on Christ and live as His chosen people to declare His glory. And in order for us to grow and mature in Christ, we need to listen o to heed sa instruction ni Peter. And what are those? Una, put away your sin, which is ito yung mga main points natin. Second, build your lives on Christ or in Christ. 3, embrace your new identity in Christ. So, let's go for the main point number 1. First, ito yung sinabi ni Pedro sa atin. Put away your sin. Sa verses 1 to 3, itingnan po natin ito. Sabi muna sa verse 1. So, put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slanders. Sa Tagalog, dahil pinanganak na kayong muli, ito yung reason, bakit we need to put away yung sin? Dahil pinanganak na kayong muli. Talikuran nyo na ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkukunbari, pagkainggit, at lahat ng paninirang uri. Yung word dito sa English ay so, or sa ibang translation, therefore, it connects back to chapter 1, 20 to 25, regarding their new life in Christ. So, bago palikain ang mundo, ito yung sabi, although kinato yung iba, yun lang mahalaga ang iniwan ko. Bago palikain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo, look at that, pinili na ng Diyos si Kristo, para maging tagapagligtas natin. Verse 21. Sa pamamagitan niya, sumasampalataya kayo sa Diyos, na muling bumuhay at nagparangal sa Kanya. Magmahalan kayo ng taos-puso. Dahil pinanganak na kayong muli, at ang kapanganakan ito ay hindi sa pamagitan ng mga magulang niyong namamatay, kundi sa pamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Look at that. Napakaganda ng mga wordings. So, ano sabi doon? Sila yung mga believers ng ating Panginoon. Mananampalataya. Kung saan ang kanilang faith and hope ay nasa Diyos. Ano ang sabi? Sa 22. Na they have purified their souls. The evidence nun ay yung sincerely brotherly love. Yung taus-pusong pagmamahalan. They are born again, hindi sa magulang nila, kundi sa pamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Ito tayo, ito sila na minimension ni Peter. So, ano ibig sabihin nito? Kaya bilang mga taong ipinanganak na muli kay Kristo, are you that? Kayo ba yun? Tayo ba yun? Yes. Dahil kayo yung mga taong pinanganak na muli kay Kristo, kailangan nating talikuran ang mga kasalanan. So, sino ang gagawa nito? Tayo. Kailangan natin talikuran ang mga kasalanan at ugaling maaaring makasira o tuluyang sumira sa pagmamahalan at pagkakaisa natin bilang magkakapatid kay Kristo. So, ano ang tinutumbok dito? Part ka kasi ng body ng isang Christian community. So, you think others, paano ka namumuhay? Di ba, may sasabi, ano pakialam nila sa akin? May pakialam. We are brothers, keeper. Kaya hindi ka pwede mamuhay ng sayo na lang. Mamuhay ka
Ayon sinasabi ng Diyos, para sa pagmamahalan, pagkakaisa bilang magkakapatid kay Kristo. Kaya sabi sa version ulitin ko, dahil ipinanganak na kayo muli, talikuran nyo na ang lahat ng uri ng kasamaan. Ano yung mga minensyon dito? Pandaraya, pagkukunwari, pagkainit, at lahat ng paninirang uri. Specifically, we need to put away the following sins. Isa-isahin ko po yan. Malis, yun yung pandaraya. Okay. Ang malis ay ang pagnanais na may mangyaring masama sa ibang tao. Yun yung kahulugan nun. Yung may masamang hangarin o intensyon laban sa kapwa. Ito ay bunga ng pusong puno ng galit o hinanakit na kapag inilabas, pwedeng makasakit ng damdamin o ng isipan ng iba. Ang ganitong klase ugali ay madaling magdulot ng kaguluhan at pagkakabahagi sa loob ng simbahan, lalo na sa mga bagong Kristiyano na madaling masaktan o ma-discourage. So, hindi talaga magiging totoo at masaya ang samahan ng mga Kristiyano kung may mga kasama ang nagtatanim ng galit at may masamang iniisip sa kapwa. Let's check ourselves. Meron ba tayong iniisip na masama sa ating kapatiran? O nagtatanim tayo ng galit, hindi tayo nagpapatawad? Take note, yung example dito, sino? Si Cain toward Abel. In Genesis 4, 5-8. Anong nangyari? Nagseselo si Cain. Okay? Abel. Sa kanyang kapatid. Bakit? Tinanggap ng Diyos yung offering ni Abel. Pero yung Cain, ni-reject. Instead of dealing with his heart, si Cain, inalaw niya yung hatred to grow. And, ano nangyari? Pinatay niya yung kanyang kapatid. So, yung malis, it starts with inner bitterness. Dito. Then later, it can destroy lives if left unchecked. Number 2, deceit o pandaraya. Ito ay kasinungalingan, panlilinlang, mga lihim na motibo. Yan yung tinatawag na deceit. At sa totoo lang, ito talaga ang gustong mangyari ni Satan. Yung sirain yung pagkakaisa ng mga Kristiyano sa pamagitan ng deceit o panlilinlang. Kapag ito ay hindi hinarap at hinayang magpatuloy, unti-unti po nitong sinisira yung patotoo ng isang lokal na iglesia. Ito rin yung ginamit ni Satanas noong umpisa pa lang. Nilinlang niya sina Adan at Eva para makapasok ang kasalanan sa mundo. At kahit na tayo pinanganak na muli kay Kristo, dala-dala pa rin natin yung tendency ito, yung mandaya, yung pandaraya, dahil sa kasalanan nasa ating laman. Ang panlilinlang ay kabaligtaran ng katotohanan. Sinusugarcoat yung mga bagay na kasalanan, sinusugarcoat ni parang yung yung pills o yung gamot, di ba? Nasa paloob ng yun, synthetic na mga antibiotics, mapapait yun. Pero hindi mo malasahan kasi nakasealed at diretso, doon na lang sa tiyan siya magrarambulan. Nakukuha niyo po ano ibig sabihin ng sugarcoat. Okay, ang panininlang ay sinisira ang tiwala. Isang bagay na napakahalaga para sa pagmamahal at pagkakaisa sa isang Christian relationship o church community. Ang halimbawa nito ay nasa Bible ay si Ananias and Sapphira. Anong ginawa nila? Hindi ba yung mga kapatiran noon, binentay kanilang ari-arian at binigay sa paanan ng mga apostol para i-distribute sa mga naghihirap na kapatiran ng may magamit.
Ang ginawa ni Ananias and Sapphira, they sold property, then pretended to give all the money to the church, but meron silang isinubi, itinago for themselves. Sabi, lahat na po ito. Pero they lied, not just to Peter, but to the Holy Spirit. Then, ano nangyari? Unang namatay yung asawa, sumunod ay yung si Sapphira. Anong insight dito? Deceit breaks trust in the community of believers and grieves the Holy Spirit. Minsan, we're more on what the people will say rather than what God will say. Okay. Alam niyo ba yung mga leaders dito sa First Gen ko, tinatanong ko, are you giving your tithes faithfully? Kasi pwede kayong magsabi ng yes, pero before God, hindi pala. Nakukuha niyo po. So, we would rather please God than men. Another one na dapat ibaksi, hypocrisy, pagkukunwari, pagpapanggap. Na ikaw ay isang bagay na hindi mo naman talaga ipinamumuhay. Kunyari banal ka, pero iba naman ang ginagawa mo sa totoong buhay. Ito rin ay isang anyo na panlilindang. Ang pagiging hypocrite ay pagsasabing naniniwala ka sa isang moral o spiritual standard, pero hindi mo naman ito sinasabuhay. Ito ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng sinasabi mong paniniwala at aktual mong ginagawa. Sa madaling salita, pagpapanggap. Double standard, dalawang mukha. Sino ang halimbawa dito? The Pharisees in Matthew 23. Jesus called them whitewashed tombs. Ano ba yung nakikita natin doon sa ano yun, yung sementeryo? Diba ang ganda-ganda nung ano ba tawag doon? Patio, ano? Ayun. Nicho. Yung ano, di ba may mga design pa, no? Lalo na kung diyan kayo sa heritage. Pero ano nasa loob? Bulok. Okay, yun yung sinasabi ni Jesus dito. Okay, they look holy on the outside, but were full of sin inside. They preach rules they didn't follow themselves. Ito yung mga Pharisees. So, ang insight ito, hypocrisy damages witnesses and creates a false image of godliness. Ayun. Susunod, envy, pagkaingit, o pagkainis o pagkairita sa biyayang natatanggap ng iba at ang pagnanais na meron ka rin nung kung anong meron sila. Ayan. So, meron akong tita. Isa na lang yung buhay kong tita ngayon. Napakasosyal noon. Mukhang donya. Mga bata pa kami, talagang ang ganda ng tita namin na to. So, pretending na talagang sosyal, pero alam niyo ba kung anong pagkain nila sa lamesa? Ginagastos niya sa pampabeauty, sa mga damit, yung kanyang pera, pero sa harapan, sa pagkainan, makikita mo kung ano lang pagkain nila, nilagang talong, nilagang kamote, like that. At bumibili siya talaga ng magagandang gamit sa bahay. Pero pagdating sa pagkain, hindi niya talaga ito inaasikaso. So, hindi balance. Okay lang naman yun kung meron kang enough money. So, kaya pagdating sa pumasok ka sa bahay nila, ang ganda, etc. Pero pagdating sa pagkainan, hindi talaga okay ang sineserve niya. So, makikita mo na bakit? Mayroong ibang layo ninyo to show off. Okay. So, ano yung rito? Kasi ganito yon. Ito yung walang kasiyahan sa kung ano meron ka. Hindi ka kontento. O kung sino ka.
At ang pangahangad ng buhay, tagumpay ay o katangian ng ibang tao ang hangad mo. Sino po yung halimbawa nito? Yung mga kapatid ni Jose. Sa Genesis 37, nainggit sila kay Joseph. Kasi paborito siya ng kanilang tatay. At binigyan siya ng magandang damit, colorful. At binigyan siya ng Diyos ng, tawag doon, yung dreams. At ang sabi doon sa dreams, lahat ay magbabow down sa kanya, including yung kanyang parents. Dahilan doon, out of envy, di ba, tinakas siyang patayan pero hindi na daw ng Diyos, ibinenta siyang alipin. And later, alam na natin nangyari. Envy breeds bitterness and leads to actions that hurt others and often backfires. May mga person, sometimes they are threatened by you. Yung galing mo, gumagawa ng paraan para ikaw ay bagsak. Katulad ng ginawa kay Joseph. Minsan, hindi mo naman siya, inaangkin mo yung tagumpay ng iba na hindi naman ikaw ang talagang gumawa nun. And that's not a good one. Kasi gusto mo sa'yo mapunta yung glory. Marami na akong karanasan sa kalalagayan even among Christianity. Kaya sabi ko, it's not about us. It's about the Lord's glory. Kaya pagka tayo ay nagsiserve, at for our glory, that's not a good one. Okay? Next is slander. Paninirang puri. Pagsira sa ibang tao, gamit ang salita. Madalas, ginagawa ito ng talikuran, Yung mga pagsasabi ng mga bagay na hindi totoo, may halong kasinungalingan, even half-truth is a lie. Sumisira sa reputasyon at pagkatao ng isang tao. I have experienced so much regarding that matter. I was accused of so many things na hindi ko ginawa. What I did is just pray. Silence sometimes is the best answer because your life will speak for itself. So, ang layunin nito, ibabang iba para meron din ganito. Itataas mo yung isang leader, sa pagbaba naman ay ikaw. I have experienced that too. Sabi ko, I don't mind. Whoever gets the glory, but God be the one to be glorified. Kung tutuusin, natural sa atin napaka-natural sa atin yung gawin ito. Pero dahil nga tayo pinanganak ng muli, ay dapat wala ito, Kasi gusto natin ipakita na tayong bida. Kahit pa yung kapalit, pangalan ng iba. Tandaan natin, those who humble themselves will be exalted, but those who exalt themselves shall be abased o humble. Sino yung example nito? Kilala niyo ba si Haman? Sa Book of Esther. Slandering the Jews in Esther. So, siniraan ni Haman ang mga Hudyo kay King Xerxes. At ang sabi, they were rebellious and dangerous to the kingdom sa paghahari ni King Xerxes. Ang gusto niya, maanahali yung mawala ang mga Hudyo doon sa kanyang kinalalagyan. To destroy them out of personal hatred for Mordecai, na uncle, yung nagpalaki kay Esther. So, anong insight dito? Slander poisons reputation and often comes from pride or insecurity. So, lahat ng kasalanan ito ay may kinalalaman sa relasyon natin sa isa't isa. Ito'y nakakalason. Sinisira nito ang tao, sinisira nito ang katawan ni Kristo. Kaya hindi talaga ito naayon sa bagong buhay na meron tayo kay Kristo. So, makikita natin ang mga kasalanan binanggit ni Pedro dito ay likas. Likas. Kalikasan ito ng tao. Mga ugaling-galing mismo sa pusong hiwalay sa Diyos. At sabi ni Peter,
alisin nyo na ang lahat ng yan. Ito kasi ay part ng old self natin. Kaya sabi ni Jesus sa Mark 7, 21 to 23, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpatay, pangangano niya, kasikiman, kasamaan, paninindang at kalaswaan, pagkaingit, paninirang puri, kayabangan at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at ito ang nagpaparumi sa kanya. Ano po ibig sabihin nito? Ang problema ay nandoon sa loob, sa puso. Kaya kung nais natin lumago sa buhay Kristyanismo, kailangan nating harapin, talikuran ang mga ugaling ito mula sa ating puso. Di ba sabi, the heart is a deceitful one. So let's check from time to time ang ating mga puso. Isipin niyo po isang bahay na mayroong anay sa labas. Mukhang maayos, tama ba? Pero sa loob, kasi yung mga inaanay, yung mga uncheck na bahay, walang nakatira. At hindi mo na-check, hindi ba? Kaya hindi mo alam, namamahay na pala yung anay doon. At, ayun, maayos sa labas. Pero sa loob, unti-unti na nitong kinakain ng anay. Ganyan po yung epekto ng kasalanan na hindi natin hinaharap. Hindi agad halata. Pero unti-unti, nawawasak na pala tayo. So, Christians must put away such old sinful ways. Sino gagawa nun? Tayo. But growth isn't just about letting go. Sabi ni Peter sa verse 2 to 3, like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation, if indeed you have tasted that the Lord is good. Pag naligo ka, inaalis mo yung old clothes dahil marumi ito. Pero hindi na-stop doon. Ano gagawin mo? Isusuot mo ang bago at malinis na damit. Ganito rin po. Sa put off ng kasalanan, meron kang kailangan gawin, and that is, ano sabi? Gaya ng sanggol na bagong panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo hanggang makamtan nyo ang ganap na kaligtasan. Ngayong naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Nakukuha niyo po. Putting off, putting on. Yun ang sabi ni Peter. Hindi sapat na alisin ang kasamaan. Kailangan din itong palitan ng kabutihan. Gaya ng sanggol na hindi mabubuhay kung walang gatas, ang Kristiyano ay hindi lalago kung hindi umaasa sa pure milk of the Word of God. So, gaya ng bago silang na sanggol na likas talaga, nagahangad ng gatas ng ina. Di ba alam natin, mga nanay, pag gutom at kailangan nila ng milk, ano ang nangyayari sa mga bata? Umiiyak. Pero oras na, padidehin mo na, tumitigil. Dapat ganun din daw po tayo, bawat Kristiyano. Ano mga antas o level ng ating pananampalataya, naway nandun pa rin yung matinding pananabik sa dalisay na espiritu na gatas para lumago sa ating buhay spiritual. Pansinin natin yung salitang ginamit dito, manabik o long for. Nasa command form. Nasa command form ito. Kasi ito isang bagay na, hindi ito isang bagay na kusa na lang mangyayari. You have to long for. You have na manabik ka dito. Ito ay dapat natin. Dapat ito sadyain, hanapin, dapat pagsikapan natin. Dahil kung wala tayo nito, yung spiritual na pagkain,
Ano mangyayari sa atin? Magiging mahina tayo, magiging immature. Nakakita na po ba kayo ng bansot? Ayan. Mga halaman na nabansot kasi kulang na nutrients. So, ganoon din tayo. Maaring ito na edad mo, pero immature ka pa rin pagdating sa Christian walk mo. Kasi hindi mo sinadyang pagsikapan. Naalala niyo sabi sa Timothy ba yun, na work out your own salvation with fear and trembling. There's no passive Christian. There's only an active Christian. Yung pagdalo lang sa church, pagsikapan mo ito. Don't delay. Napakahalaga. Huwag nyo hayaan na palagi na lang kayo i-push. Dapat kayo mismo. Ano sabi niyo doon? Dapat mga tagapagturo na kayo, pero hanggang ngayon, ito pa rin ang kinakain nyo. Kaya marami po sensitive sa loob ng church. Pagka chinek mo sila, hindi na sila dadalo. Sino ang loser? It takes two to tango. Mahalaga po yun. Kaya napakahalaga, no? Na gaya ng bagong silang na sanggol, na sabik sa gatas ng kanyang ina para siya lumaki. Ganon din dapat tayo mga mananampalataya, manabig sa dalisay na espiritual na gatas ang salita ng Diyos. Napakahalaga po nito sa atin. Ayun. In application, anong pwede natin gawin if that is the case? Una, identify what attitudes or behaviors you need to let go of today. Be honest. So ano po yung mga attitudes or behaviors na kailangan nyo pong i-let go? Then, manalangin ka. Sabihin mo sa Diyos to replace yung mga ito. To replace bitterness, pride, dishonesty with humility, truth, and love. Then, start feeding on God's Word again. Read it daily, not as a duty, but as a spiritual nourishment. So, that's the first point. Second, build your lives on Christ. Build your lives on Christ sa verses 4 to 8. Sabi doon, yun na lang pong Tagalog, ang basahin ko. English yung nakalagay dyan. Siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao, pero pinili ng Diyos at mahalaga sa paniniliya. At habang lumalapit kayo sa Kanya, kayo na tulad din ng batong buhay ay itinatayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual. At bilang mga banal na pari na pinili ng Diyos, nag-aalay kayo sa Kanya ng mga espiritual na handog na kalulugan sa Kanya dahil ginagawa niyo ito sa pamagitan ni Jesucristo. Sapagkat sinabi ng Diyos sa kasulatan, may pinili akong maghahari sa Zion. Tulad niya ay mahalagang bato na ginawa akong pundasyon. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Kaya kayo sumasampalataya ay pararangalan ng Diyos. Ngunit sa taong hindi sumasampalataya ay naganap na ang sinabi sa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong pundasyon. Ang batong ito ay naging katitisura ng mga tao at nakapagpadapa sa kanila. Natitisod sila dahil ayaw nilang sundin ang salita ng Diyos. Ganon ang nakatalagang para sa kanila. Okay? Let's check. Medyo mahaba lang ito ng konti. Tingnan natin sino si Jesus sa sinabi na verses 4 to 8. Sa verse 4, siya yung living stone. Yan, English na rin nilagay ko yan. The living stone. Jesus is buhay na bato. Hindi patay o static. Siya yung buhay at aktibong gumagawa sa buhay nating mananampalataya. Another one na sinabi patungkol kay Jesus, siya po ay rejected by people. Tinanggihan siya ng mundo. Hindi siya kinilala o tinanggap ng karamihan. Kaya ngayon, marami pa rin ang tumatanggi sa Kanya. Another,
Ang sinasabi po dyan, chosen by God, verses 4 and 6. Si Jesus yung piniling pundasyon ng Diyos. Wala nang iba. Only Jesus para sa ating kaligtasan dito sa sangkatauhan. At siya ang sentro ng plano ng Diyos. Umiikot sa Kanya ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Another, verse 4, and precious to Him, precious to God. Napakahalaga ni Jesus sa Diyos Ama. Walang kapantay ang Kanyang halaga sa Kanya. Kung siya'y pinapahalaga ng Diyos Ama, how much more tayo? Gaano kahalaga si Kristo sa buhay mo? Then, next, ang sabi niya, so the corner, teka ha, ito talagang tablet ko magalaw ko lang, sensitive. Okay, the cornerstone, sabi niyan, siya yung batong panulukan. Ang pundasyong nagtatakda ng direksyon ng buong spiritual house o body of Christ. Kung si Jesus ang pundasyon ng buhay natin, hindi tayo mapapahiya. Siya rin yung precious stone for believers. Para sa ating mananampalataya, siya yung pinakamahalaga sa lahat. Mas mahal pa sa kahit anong kayamanan. Tingnan nyo how Father God ay brought honor sa Kanya. Ang sabi niya, siya yung stone, the builders rejected. Kahit po siya, tinanggihan ng tao, ng humanity, siya pa rin yung ginagamit ng Diyos para sa Kanyang layunin. Tandaan niyo po, rejection by people doesn't cancel God's calling. Like us, mga tinawag kami ng Panginoon, pero maraming nagre-reject sa amin, maraming umuusig. Pero, rejection by people doesn't cancel God's calling. And lastly, the stone of stumbling, rock of offense. Sa mga hindi naniniwala, si Jesus ay katikisuran. Dahil ayaw nilang magpasak sa Kanya. Pero kahit natitisod sila, hindi mawawala kung sino si Jesus. Siya pa rin ang totoo at matatag na bato. Sa point 1 kanina, Peter admonished us to put away all our sins. Then, after, is to long for a pure spiritual milk, which is the Word of God. Now, dito sa verses 4 to 8, may admonition din siya sa atin, and that is to build your life on Christ, the living stone. Paano at ano ang dapat nating gawin? Sabi sa verses 4 to 5, at habang lumalapit tayo sa Kanya, kayo na tulad din ng batong buhay ay itinatayo ng Diyos. Bilang isang gusaling spiritual, we are not meant to be alone. We are meant to be part of the body of Christ. At bilang mga banal na pinili ng Diyos, nag-aalay kayo sa Kanya ng spiritual handog, nakalugod-lugod sa Kanya dahil ginagawa niya ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So there are 5 simple steps to build your life on Christ from 1 Peter 2:4 to 5. Tingnan natin. Anong dapat natin gawin? Come close to Jesus daily. Build your faith through prayer, worship, and Bible reading daily. Next, let God shape your life. Be open to God's work in you. He is shaping your character and purpose. Alam niyo ba ano yung sinabing let God shape your life? Pag dumating ang pagsubok, sinisisi si Lord. Ayan. Kung tayo ay alam natin siyang pundasyon, alam niyo ba maraming dapat tanggalin sa atin na marami pa tayong kailangan i-shape. Napakadami. So, iyan natin na i-shape tayo ng Panginoon. Stay connected with God's people.
Ayan, we grow best in community. Don't isolate. Grow together in faith and love. Then, 4, live a life that honors God. Ang tawag sa atin, holy priesthood, offering spiritual sacrifices. So, let's offer our time, service, and lifestyle to please God. Marami pa ba tayong lifestyle na hindi kalugod-lugod sa Lord? Ayan. Sino rito yung chismosa? Yung nagmamarites, putting down other people. Alam niyo, kahit totoo pa yung ginawa ng isang kapatid. Ingatan natin siya. Ang pinaka-best doon, puntahan. Ang sabi ko, nakita natin ng kapatid sa pagkakasala, puntahan mo. At sabihin sa kanya na, kapatid, hindi tama ang ginagawa mo, sabi na salita ng Diyos ay ito. Ngayon, pag hindi po siya tumalima doon, magsama ka pa ng isang elder. At pag hindi, isama mo na yung pinaka-head. Kasi even ang disciplinary action is part na growing up, maturing up. Kaya makita natin, we are brothers keeper. Live a life that honors God. Do everything through Christ. Let Jesus be the reason and power behind everything you do. Maaaring minsan na-overlook ko kayo rito na encourage, i-challenge. Pero kung build tayo kay Christ, we know na ang Lord ay nariyan. So, kaya mga kapatid, as we build our lives in Christ, makikita natin ano tayo. Na tayo mga living stones. We are being built by God. We are a holy priesthood. We offer spiritual sacrifices. So, not only are we growing individually, but corporately, as God's family. Tayong kanyang templo, tayong kanyang tao. And the foundation, Jesus, the cornerstone. So, kaya kung mabuhay ang pundasyon natin, mabuhay din tayo. Pero we have a sure foundation, and that is Jesus Christ. So, ano na? Sabi natin, put away yung mga kasalanan, build on Christ. The next step, embrace your new identity in Christ. Kilala niyo ba kung sino kayo? Ayon kay Kristo. Embrace your new identity in Christ. Who are you? Who am I? Ang sabi diyan, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Wow. So, ano ibig sabihin nito? God didn't just save you from something. He saved you for something. Para ano? To live out your new identity and show His goodness to the world through you. Hindi niyo ba yun alam? God didn't just save you. Hindi lang kayo niligtas ng Diyos para mula sa isang bagay, kundi niligtas ka for something. Para yung new identity mo kay Kristo, ito na ang lakaran mo. At sa pamagitan ng buhay mo, pinapakilala mo ang kabutihan ng Diyos sa mundo. Mga kapatid, pag may tumingin sa iyo, ano nakikita nila? How people recognize you pag nakita ka. Lalo na yung mga madalas natin na puntahan, kapitbahay, trabaho, paaralan. So, whether you like it or not, may tatak na tayo na pinuportray ito ng ating buhay. Pag sinabi ba, Pastor Jacob,
Makita pa lang si Pastor Diego. Meron na siyang brand. Ayun. Nakukuha niyo. Sa akin nga, ang brand sa akin, ako daw ay mahigpit. Mahigpit daw ako. Hindi nila alam, full of grace ako. Mukha ko lang siguro yung mukhang hindi lang nila alam how gracious am I. Okay. Kaya nga yung 1 Peter 2, 9-10, nagpapakita ng tunay na pagkakakilanlan at layunin ng mga mananampalataya sa simbahan. Ano ang sabi? Peter gives us a powerful picture of who we are in Christ. Ano yun? We are a chosen people. Hindi kayo humanap kay Lord. Si Lord ang humanap sa inyo. Amen? God chose you. Kaya huwag niyo sabihin, hindi ako karapat-dapat kay Lord. Pinili ka nga eh. Huwag mo nang i-deny. Ang dapat, kung pinili ka ng Diyos, walk ye in it sa kalooban ng Lord. Ano ba sabi? A royal priesthood. Noon, hindi ka pwedeng direkta na makalapit sa Lord. Ngayon, you have direct access to God. At kahit saan ka pumunta, you represent the Lord wherever you go. A holy nation. Pag sinabing holy, you are set apart for a higher purpose. You are God's possession. You belong to Him. Hindi ba nakikita kung sino tayo kay Kristo? Wow. Pero anong layunin ng lahat ng ito? So that you can show others how good God is. Yun ang dahilan. Dati, nasa kadiliman tayo. Now, we are in the light. Dati, hindi tayo kabilang sa Kanya. Now, we are part of His family. Dati, wala tayong kahabagan na nare-receive. Now, you receive mercy fully and freely. Gayon tayo, pinili ng Diyos para ipahayag ang Kanyang kabutihan at ilabas ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Mga kapatid, wherever you go, kung may darkness doon, nadidispel ang darkness. At nagkakaroon ng liwanag sa lugar na iyon. So, we are blessed to bless. That's our call. Kaya nga, in application, live like you belong to God. Live like you belong to God. Sa school, sa work, kahit sa online. Alam niyo ba? Ayan, may few dito, nare-review ko. Sa mga posting. Nakukorek ko behind sa messenger. What's wrong? At ganyan yung salita mo. Huwag kayo mag-away ng asawa mo. Doon sa, sa post. Alam niyo, kahit na hindi direct, nag-i-insinuate kayo ng something. Ano purpose mo? Bakit ka nagpo-post doon sa wall mo? To get glory for you or to give glory to God? Mahalaga yun, ha? So, stand out by living in the light. Proclaim His greatness. Tell your testimony. Don't keep your story quiet. Tell people what God has done in your life. Proclaim His greatness by using your testimony. Remember and embrace who you are. Halimbawa, mayroong nag-look down sa'yo. Huwag mo silang pakinggan. Ako'y anak ng Diyos. At hindi totoo yung sinasabi nito. Kung si Satan inuusig ka, cast him out and tell, I am saved by God's grace. I am loved by the Lord. So, you're not who you used to be. Dati ikaw ito, pero ngayon, hindi na. You deserve mercy. You are loved. You are chosen. Mga kapatid, tandaan po natin na sinulatan ni Pedro, yung mga mananampalataya naghihirap. Tinanggihan ng lipunan, ikinalat, inapi.
Mahirap ang buhay na kinapapalooban nila dahil stranger sila doon sa lugar na yon, sa Rome. Hindi ito madali. Puno ng pagsubok, pakikipaglaban sa kanilang faith. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, sila pinaalalahanan ni Pedro, you are chosen, you are being built up, you are called out to shine. Mga kapatid, sapat-sapat ang biyaya ng Diyos para mabuhay at ipamuhay natin ang pagkatawag niya sa bawat isa sa atin. Anumang kalagayan, meron tayo o kapalooban tayo. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Kilalanin mo ang iyong bagong pagkakakilanlan kay Kristo. You were called out of darkness to proclaim His light. Huwag mong itago ang liwanag ni Kristo na nasa iyo. So, ngayong umaga, mga kapatid, you were built for more. So, it's time to grow up in Christ. How long have you been a Christian? Bakit hanggang ngayon nabubuhay ka sa pagsuway? Chosen obedience karamihan ng Kristiyano. Selected obedience ang maraming Kristiyano. We're not responding right to who God is in our lives. If we are really saved, put away your sin and grow to the Word of God. There's no growth if you are holding on to old habits. Ano sabi ng 2 Corinthians 5:17? Ano nga yun? Kabisado niyo ba yun? Sabi doon sa 2 Corinthians, ang sino man na kay Kristo, siya ay bagong nilalang na, ang mga luma ay parang lumipas na. Behold, all things are new. That's your memory verse. Okay. And then, hindi nyo lang po, di ba sabi natin, putting on, putting off, putting on. So, another one, build your life on Christ. He's the only foundation na hindi po matitinag o masisira. And lastly, embrace your new identity in Christ. You're not random. You are chosen to shine. Don't just know the truth. Live it. So, closing challenge na meron ako sa inyo. Every day, ask yourself this. Ask yourself each day, ito. Ask yourself, am I growing up in Christ? Or just going through the motions? Lakad dito, nabubuhay dito, but ang tanong, am I growing up in Christ? Yung rocking chair, hindi ba nag-move naman ang rocking chair? Pero, umaalis ba siya sa lugar? Naka-stuck. Naka-stuck. Galaw ng galaw. Pero nothing. No improvements. So ask this, am I growing up in Christ or just going through the motions? Your next step doesn't have to be big. Hindi kailangan kaagad ay malaki. But it has to be real. Pero dapat totoo. Ano yun? Lord, ang mahina ako dito, weakness ko to. Lord, unti-unti, tulungan mo ako na ma-overcome ko to. Kaya yung iba, kumukuha ng accountability group. Lumalapit sa isang kaibigan Kristyano. Pwede ba pag mayroon na naman akong challenge dito, tawagan kita at na-pray tayo. Nakukuha niyo po. We need one another. There is no lone ranger sa katawan ni Kristo. Then, choose one area where God is prompting you and act on it today. Ano yung kanina as sinasalaysay ko?
ano yung may mga urge ang Holy Spirit na sinasabi sa'yo, anak, hindi ito okay. Anak, baguhin mo ito sa'yo. Mag-act ka doon. Amen? So, kaya mga kapatid, napakahalaga na sa araw-araw talaga ay may pakikipag-ugnayan tayo sa ating Panginoon. Para ready tayo anytime, like what happened yesterday. From morning hanggang madaling araw, ay ang lakas ng adrenaline ko. May board meeting no morning ay coaching session. Pagkatapos nun, nalaman kong nangyari na sina Pastor Walter kasama si Pastor Jeco at sasakyan ni Jay ang nirentahan. Bigla na lang si Jay ay in pain. Sabi ni Jeco ay inatake. Dinala sa ospital. So, magpipreach siya sa funeral service. Si Pastor Jay ngayon dapat nasa Nasugbo and make funeral. So I have to contact Rose. I have to contact yung wife ni Grace. I have to contact Pastor Norden. Pumunta ng ospital para kay Jeco at saka kay Pastor. At alamin din ang kalagayan. So, magpipreach ako ngayon. After this, kailangan ko na umuwi. At after ng aming meeting ngayong hapon, PGL meeting. Kaya, sabi ko, salamat talaga sa biyaya ng Panginoon. More than enough ang grace ng Lord. More than enough. And you know, my physical health condition, pero doon ko nakikita how the Lord works still. So, kaya yung title natin talaga, na tayo mga mananampalataya, kahit marami tayong mga pagsubok, sapat ang biyaya ng Diyos lagi. Huwag lang tayong mag-step out of that. And we will see the miracle after miracles. Grace after grace and after grace. So, kung ang Lord ibinigay yung lahat-lahat sa atin, andyan yung grace in times of trials, makikita nyo, magmamature tayo. Na anumang bagyo ang dumating, hindi tayo matitinag kasi nakaangkla tayo sa very foundation na hindi matitinag. The cornerstone of our faith. Kaya, just keep on and live it out. Kung sino tayo kay Kristo. So, build for more. It's time to grow up. Manalangin po tayo. Napakabuti mo aming Diyos. Salamat sa ginito ang mga salita mo. Na kung saan nakasusupo kami ng hope, ng mercy, ng biyaya sa buhay na ito. Lord, sakupin mo nga ang puso ng bawat isa sa amin. Captured our thoughts by your word. Holy Spirit, take over our minds, our hearts, our whole lives. Upang tayuan namin sino talaga kami sa iyo. Sa nagtitiwala sa iyo, hindi kami mapapahiya. Sapagkat nasa iyo ang lahat ng kailangan namin sa buhay na ito. Mayroon nga ba ang mahirap na bagay sa iyo? Kung naibigay mo yung the best, ang Panginoong Jesus sa amin, Diyos Ama, ano pa yung hindi mo pwedeng maibigay? Binigyan mo kami ng gampanin, kaya mo kami ay tinubos upang ipakilala sa maraming tao ang iyong goodness, ang iyong kahabagan, ang iyong pag-ibig. Lord, sa umagang ito, tulungan mo kaming laging piliin
yung landas na itinakda mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Nang sa gayon, maging dito sa GHQ, sa Katuparan Church, kahit kaunti, pero naroon yung kwalidad ng mga disciples, tagasunod ni Kristo. Lord, take over. Take over our hearts. We continuously pray, Lord God, lalo na sa pamilya ng Berwin. Dalangin ko mamayang gabi, sa gawain, sa funeral service, mamuna ka sa pamagitan ng mga anak na dadako roon to share the comfort, to share the hope, to share the words of encouragement. Nang sa gayon, maramdaman nila di sila nag-iisa sa panahon ito. Ikaw ang kumatagpo ng lahat ng kanilang pangangailangan. Yung pagpaprocess ng mga papers, mabilis na ma-release at magawa ito. Upang sa Tuesday, sa paghatid sa huling hantungan ni Kuya Rapi, everything will be smoothly done, even yung panahon, O Diyos. Lord, as a family ng Katuparan, dalangin ko ang kapayapaan, dalangin ko ang kagalakan, dalangin ko ang pagkakaisa. Hayaan mo na magpaalalahanan kami sa isa't isa. Magpalakasan sa tuwina. God, thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for unwavering trust in us. You have entrusted us so much. Salamat. All we can say is an ending thanksgiving by giving ourselves unto your hands. Salamat. Itong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon, Jesucristo. Amen. Amen. Dapat tayo po sa pagbibigay. Tayo pa na namin. Nakilang Diyos, ang namin mga pangyarihan na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Salamat po Panginoon sa ito ang Diyos. Ang kapangyarihan, ito ang Diyos na na dapat tumanggap ng pinakamataas na papuri. Maliban sa iyo, Lord, wala nang ibang Diyos pa. Tunay na walang makakapalit sa iyo, walang makakakumpara sa iyo. Amen. Kaya nga sa oras na ito, narito kami muli. Lord, narito ang aming mga buhay, aming living sacrifice, Panginoon. Handog namin sa iyo sa umagang ito. At kalaki po ng Panginoon, dala namin, O Diyos, ang aming mga biyayang pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, na nararapat lamang, Lord, na ibalik namin sa iyo, Panginoon, sa pagkatanya. Sinabi mo, Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang dapat kung pagkakulan namin, Panginoon, ng mga bagay, O Diyos. Sapagkat sa iyo rin lang nanggaling ito, Panginoon, nararapat lamang, Panginoon, na ibalik namin ang mga biyaya mo, Panginoon, para sa iyong gawain. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy na bibigay sa amin ng kalakasan, ng liwanag. Salamat po, Lord, sa buhay ng aming mga pastor na patuloy na ginagamit mo po, Panginoon, na walang sawa sila, Lord, na nagmamahali ng iyong salita. Salamat sa buhay nila at pagpalain mo ang kanilang mga buhay, kanilang mga pangangatawan, Lord, ay patuloy, Diyos namin tinataas sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Kaya nga, Lord, sa
aming pagbibigay, Lord, tanggapin mo ang aming mga handog sa iyo, magamit nawa ito sa ikakalwalhati ng iyong pangalan. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Talagang napakabuti po ng Panginoon. So, for reminders po, yung ating Ipon Challenge, yan po, nagagamitin po natin sa next year for our anniversary po. So, may mga alaman na po, bisitahin niyo po ang inyong mga alkansya. Pwede niyo pong lagyan ng mga maliliit, kasi yung maliit, nagsisimula po yung sa maliit po nagsisimula yung malaki. So, bubuksan po natin yan before the anniversary po ng simbahan para po magamit po ninyo for your registration. And also po, mamayang gabi po ay encourage po natin ang bawat isa na magsama-sama po tayo sa Pamilyang Berwit. Kasi nakita ko po yung picture nila kahapon. Kakaunti lang po sila. At least meron pa rin po pumunta. Mamayang gabi mag-full course po tayo as a family po. Kasi si Kuya Rapi, pamilya po natin siya, and ang Bilumin din po. So yun po, wala na po tayong announcement. Lahat po tayo itumayo at magwakas po tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito. Higit sa lahat sa salita mo Panginoon na i-impart mo sa amin Panginoon. Lord, gusto mo kaming mas lumalim pa Panginoon sa kaugnayan sa iyo Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami na mapagtagumpayan ang bawat isa Panginoon, yung personal Panginoon na pakikipag-ugnay sa iyo Panginoon, doon sa pribadong paraan Panginoon na kung saan lagi ka naming hinahanap Panginoon, personally, between you and us Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo Diyos sa mga panahon na yun Panginoon, dahil it speaks our public ministry Panginoon, kung gaano kami Panginoon, talagang Lord, nakikipag-ugnay sa iyo Panginoon sa pribado Panginoon, at ito ay lumalabas na ng Panginoon sa publiko Panginoon. Ito yung mensahe, ito yung resulta Panginoon kung paano kami Panginoon sa iyo lumapit. Kaya Lord, help us O God, tulungan mo kami palagi Panginoon, na Lord sa bawat araw Panginoon, unahin ang salita mo, unahin ang pakikipag-ugnay sa iyo higit sa lahat Panginoon. Nang sa gayon O Diyos, ay Lord, kami ay mag-grow ng sama-sama Panginoon. Kami ay lalo pang lumalim sa pananampalataya at pagkakilala namin sa iyo Panginoon. Salamat po O Diyos, na Lord, tinutulungan mo kami Panginoon, na Lord, sa mga pagkakataon O Diyos na hindi maunawaan ng bawat isa ang mga pangyayari, there your grace Panginoon, laging nag-aabound Panginoon sa amin. Nakikita namin how good and faithful you are sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa panahon na Panginoon na hindi maunawaan namin ang mga sitwasyon, ang mga pangyayari, Panginoon, na nangyayari sa amin sa buhay, Panginoon, sa simbahan, Panginoon, at sa kahit sa area, Panginoon. Yung grace mo laging nagre-remind sa amin, Panginoon. Laging nag-aabound, Panginoon. Kaya Lord, ang patuloy na dalangin namin, Panginoon, na Lord, kung kami man, O Diyos, dumaan muli sa mga sitwasyon na hindi po namin kayang unawain, hindi po namin talaga kaya, Lord, ang mga bagay, tulungan mo kami, Panginoon, na sa iyo, O Diyos, ang iyong patnubay, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ang mag-remind sa amin, Panginoon, na mayaman lagi ang grasya mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, salamat po. We speak healing, Panginoon, sa bawat may karamdaman, sa pamilya, Panginoon, ng Christ to the Philippines Katuparan. We speak blessing, Panginoon, Lord. And we speak, Panginoon, na Lord, yung abundance, Panginoon, ang biyaya mo ay laging sumagana sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil mabuti kang Diyos sa amin.
Tulungan mo kami, Panginoon, sa muling paglakad pa namin, Panginoon, sa pananampalataya, Panginoon. Na Lord, lagi kaming makipag-ugnay, lagi ka naming i-inquire, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa umagang ito, sa salita mo, sa bawat kapatiran, Panginoon, na hindi po namin nakasama, Panginoon. Ang dalangin po namin, O Diyos, patuloy mo silang tulungan, Panginoon. Pagtagumpayin mo ang bawat isa, Panginoon, sa kahit anuman, O Diyos, ang kanilang kinakaharap na aspeto, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Diyos. Salamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, sa aming pansamantalang pag-ihiwalay. Let your grace, Panginoon, ay laging mamuna, laging magpakita, laging nariyan sa amin, Panginoon, ang siyang Lord, nang sa gayon, Panginoon, anuman, O Diyos, ang aming kaharapin sa buhay, ang pag-ibig mo at grasya ay laging nandyan, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ikaw po ang maluwalhati, Panginoon. Sa panibagong linggo na naman na aming kakaharapin, Ikaw po, Panginoon, ang mabigay ng karunungan, Panginoon. Anoint our lives, Panginoon. Nagagamitin mo, Panginoon, sa labas, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, kumayan po tayo.